Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafis salin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid Islam, inshallah nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tinatawag nating mga pakinabang sa paglalakbay. Opo mga kapatid Islam, ang ating topiko na ito ay napakaganda kasi nga ito ay nahinggil sa paglalakbay. Tayo mga Muslim, syempre lahat natin mga ginagawa dito sa mundo ay hinahaluan talaga natin ng pangkabilang buhay. Kasi nga para magkaroon ng kabuluhan ang ating mga pinanggagawa. Kaya halik kayo mga kapatid, magguni-guni po tayo sa mga ating mga ipapaksain. Kasi nga ang paglalakbay mga kapatid, meron talagang pakinabang. Bilang mga Muslim, ito po ang ating hangad. Una-una sa lahat mga kapatid, para magkaroon tayo ng pagguni-guni o pag-iisip sa mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi nga ito ay pinaka-importante sa lahat. Kapag meron tayong nakitang mga bagay, ay naalala natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meron nga pangyayari kung saan nangyari kay Ibrahim. Katulad na sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kadhalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ard liyakuna minal muqinin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at gayon din ipinakita namin kay Ibrahim ang mga kaharian sa mga kalangitan at kalupaan at upang siya'y magiging kabilang sa upang siya'y makakatiyak. Diyan sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, gusto pala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tumanaw tayo ng mga tanawin. Gusto niya makakita tayo ng ibang mga lugar. Mag-isip ka. Gamitin mo yung utak mo para makalapit po tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kaya si Ibrahim alayhis salam, sa kwento dito sa Quran na ito, tumingin siya sa gabi. Mayroon siyang nakitang mga bituin. Sabi niya, ito ng aking Panginoon. At nang lumaho, sabi, hindi ko gusto mga lumalaho. Tapos patingin na naman siya, nakita niya ang buwan. Sabi niya, ito ang buwan ang aking Panginoon. Sa oras na lumaho, sabi niya, hindi ko talaga gusto ang lumalaho. Kaya nagano siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagdua siya. Sabi niya, la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidh dhalin. Sabi niya, tingnan niyo, kung hindi ako gagabayan ng aking Panginoon, ay talagang ako ay magiging kabilang sa mga taong naliligaw. Kaya ang tao pala mga kapatid, kung gusto niya talaga magabayan, dapat talaga manalangin sa Panginoon. At isa sa mga humugot kay Propeta Ibrahim ay ang pagmuni-muni niya. Kaya ganun po tayo kapag maglakbay tayo mga kapatid, dapat maalala natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana gabayan niya tayo. Kaya si Ibrahim alayhis salam, ganun ang nangyari sa kanya. Na humantong siya hindi sa mga tagatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na pagtanto niya talaga ang mga pangyayari na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya lang talaga ang lumikha ng lahat ng bagay. Allahu Akbar. Kaya tingnan niyo isa sa mga sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kung gaano karami mula sa tanda sa loob ng mga kalangitan at kalupaan na kanilang dinadaanan habang sila doon ay mapagtanggi at hindi naniniwala ang karamihan sa kanila
Kay Allah, maliban na sila'y mga mapagtambal. Tingnan nyo, hindi tayo kagaya ng mga hindi Muslim. Lalo na ang tumatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dumadaan na sila sa mga magagandang tanawin, nakita na nila ang agos ng mga ilog, sa simoy ng hangin mula sa karagatan, hindi nila talaga binabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkos tinatanggi pa nila, sinasabi lang nila, ay dahil yan sa kalikasan, subhanallah, dahil yan sa nature. Kaya puro kalokohan talaga, mga kapatid. Tingnan nyo sa mga vloggers, ganun sila, ang iba wala talaga pagpapasalamat sa Diyos. Doon sila sa Mother Earth, Mother of Nature, mga ganun mga pananalita, mga kapatid. Hindi nila alam na tayo, mga Muslim, iba po tayo mag-isip. Ang iniisip natin, ang kabilang buhay. Na mayroong Allah, mayroong propeta Muhammad SAW, mayroong mga propeta at mga nano pa. Katulad sa kwento dito sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, at talagang nagpadala kami sa lahat ng pamayanan ng isang mensahero para sambahin ninyo si Allah at iwasan at tagut. Kaya't meron sa kanila ginabayan ng Allah at meron din sa kanilang karapat-dapat doon ang pagkaligaw. Kaya magsiyaon kayo sa kalupaan at sa inyong masdan kung paano ang naging kahinatnan ng mga mapagbulaan. Subhanallah, inutusan din ng Allah, mga kapatid, lumakbay kayo. Puntahan nyo yan mga lugar kung saan pinarusan mga tao. Nagpaabot ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating paglalakbay, yun isa sa mga pakinabang natin. Ang pakinabang sa paglalakbay para tumaas pa lang ating paniniwala, para tumaas ang ating katiyakan kay Allah subhanahu wa ta'ala, para lumakas ang ating ugnayan sa ating pananampalatayang Islam, para hindi tayo maliligaw. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpaabot na ng mensahe. Ganun po tayo mag-isip sa paglalakbay. Allahu Akbar, kapag ginawa mo yan, madagdagan talagang iyong pananampalataya. Madagdagan talagang takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Madagdagan ang iyong pag-asam na makaabot doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, lumakbay ka para makita mo ang mga kahinatnan ng mga mapagbulaan. Kita mo, isang pumunta ka sa Egypt. Hindi mag-aliw-aliw doon. Pwede ka naman mag-aliw-aliw, pero dapat haluan mo talaga ng pananampalataya kay Allah. Nalayuan mo mga bawal, lapitan mo lang mga pinahintulutan, at mga at dagdagan mo talaga yung pananampalataya. Kaya dahil doon, mga kapatid, tingnan nyo, ang iba pumupunta lang doon sa mga lugar kung saan paaliw-aliw, kinulangan nila na hindi nila talaga naabot ang totoong pakay ng paglalakbay. Ang totoong pakay ng paglalakbay, mga kapatid, yun po para makakuha tayo ng pakinabang. Meron nga dito sa isa sa mga paglalakbay, isa sa mga pakinabang, mga kapatid, ay ang tinatawag na para mag-aral. Allahu Akbar, sa pag-aaral. Kung naubos mo na sa lugar mo, dati kasi hindi naman katulad sa ngayon, internet na, alhamdulillah, kahit saan ka na makakakuha ka ng kaalaman, kahit minuto lang mag-search ka. Dati hindi naman ganun. Kailangan pumunta talaga siya sa mga lugar kung saan nandoon ang mga guro, kung saan nandoon mga maaalam sa Islam. Kailangan talaga pumunta, iwanan nila ang kanilang inang bayan. Kailangan gumastos talaga. Kailangan tutulo talaga ang iyong luha. Kasi iiwanan mo mga mahal mo sa buhay. Kaya sa paglalakbay, mga kapatid, yun, isa doon ang magkaroon ng tunay na pakinabang, ayun ang pagsaliksik ng kaalaman. Allahu Akbar. Katulad sa hadith na inulat ni Zair bin Hubaysh na dumating ako kay Safwan bin Asal na Al-Muradi radiyallahu anhu at saka kanyang sinabi, ano ang nagdala sa iyo dito? Nagtanong siya. Aking sinabi, ipapalinaw ko ang kaalaman. Kanyang sinabi, tunay na aking narinig
ang mensahero sa wasalam na nagsasabi, walang nagpalabas sa tao mula sa kanyang pamamahay para sa pagsasaliksik ng kaalaman, maliban na ilagay ng mga anghel para sa kanya ang kanilang pakpak bilang paglugod sa kanyang gagawin. Isinalaysay ni Ibn Majah at itinaman ni Alban. Allahu Akbar, tingnan nyo. Ang tao na yan. Kapag ikaw pala nagsaliksik ng kaalaman, mga kapatid, meron kang kaalaman pero hindi malinaw sa'yo, pinapapalinaw mo sa guro, sa mga alim, sa mga sheikh dyan, Allahu Akbar, lumakbay ka pa talaga. Dahil doon, malulugod sa iyong anghel, tignan nyo. Yun ang tutong pakay talaga ng paglalakbay natin. Gusto natin magkaroon ng pakinabang. Malulugod sa atin si Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, nalugod ang mga anghel. Ibig sabihin, nalugod na rin si Allah subhanahu wa ta'ala kasi inutusan sila na ang utos sa kanila, dapat malugod kayo sa mga nagsumasaliksik ng kaalaman. Dapat nyo mga pakpak nyo, ibaba nyo sa kanila, ilagay nyo mga pakpak sa kanila, liliman nyo sila para bilang paglugod. Allahu Akbar. Kaya ganun ang mga anghel. Alam naman natin ang mga anghel, hindi yan sila sumusuway sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Susundin talaga nila yan. Kaya ganun na ganun, mga kapatid. Pag-aaral sa Islam, ang iba pupunta pa talaga sa ibang lugar, pupunta sa Saudi o ibang pang mga lugar. Pupunta, basta mayroong kaalaman. Natuto ka doon. Pupunta ka, isang luwas ka pa talaga sa bayan, para makaupo ka doon sa pagpupulong, sa pagtuturo, sa pagbabasa ng Quran, para makarinig ng hadith. Allahu Akbar. Nagkaroon ka na ng pakinabang sa iyong paglalakbay. Allahu Akbar. Kaya iyon ang isa sa mga pinakamagandang gawin, mga kapatid. At isa sa mga tunay na pakinabang ng paglalakbay, mga kapatid, para maghanap ng ikakabuti ng iyong relihiyon. Yun isa sa mga magandang pakinabang sa paglalakbay. Kasi nga gusto mo ang relihiyon mo, pinaghahawakan mo ang iyong prinsipyo sa buhay ay nasa puso mo at ikakabuti ng iyong kaluluwa. Meron tinatawag nating hijrah, paglikas. Alam nyo naman, merong hadith na lagi itong maririnig. Sabi, inna mala'mal biniyat, wa inna malikulli imri'in manawa. Paman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Paman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkiuha fa hijratuhu ma hajara ilay. Di ba? Ganun ang lagi niyo narinig. Katotohanan, ang gawain ay tanging nakabatay sa hangarin. At bawat tao ay naayon sa kanyang mga hinahangad. Kaya't sino mang naglikas ay para kay Allah at sa kanyang mensahero. Kung ganoon, ang kanyang paglikas ay para kay Allah at sa kanyang mensahero. At ang sino mang ang kanyang paglikas ay naging para sa makamundong bagay upang kanyang makamit o kaya babaeng gusto niya papakasalan. Kung gayon, ang kanyang paglikas ay naayon sa kanyang inilikas. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya itong hadith na ito, mga kapatid sa Islam, napaka well known talaga. Alam na alam natin po ito. Pero ang doon, ang kukunan natin ng aral, yun po ang paglikas. Naglikas ka kasi nga mayroong mga hindi mo makontrol ang kasamaan sa lugar mo. Iwanan mo yan. Lumakbay ka. Yung iba kasi, ang paglikas, siyempre sa lugar na yan. Kung hindi talaga kaya, lumipat ka. Para protektahan mo sarili mo, dangal mo, ang pag-iisip mo, ang iyong kayamanan at ang iyong relihiyon. At alam naman natin, mga kapatid, meron tayong inaalagaan talaga. Bagkus, tinuruan tayo, 5 na yun. Ang iyong pag-iisip, ang iyong kayamanan, ang iyong dangal, ang iyong relihiyon. Tapos ang iyong buhay, yun ang mga inalagaan sa Islam, mga kapatid. Tinatawag natin itong daruratul khams. Iniingatan na pinaka-importante na 5. Iniingatan. Kaya kung ikaw lumikas ka, kapatid, yun, paglalakbay po yan.
Yun talagang tunay na pakay natin sa paglalakbay. Hindi lang pag-aliw-aliw. Siyempre, sa paglalakbay, maaliw ka naman talaga. Sasakay ka nga sa aeroplano, masyallah. Aliw na aliw ka kapag natatanaw mo ang mga himpapawid, di ba? Wala problema doon. Pero meron talaga tayong mas hinahangad na pinakamaganda. Yun ang tumaas ang ating pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang iba mga kapatid, alam naman natin, binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya niya. Sa kalangitan, sa kalupaan, binuksan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang barka. Katulad ng sinabi ng Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sinabi ng Allah, at kung ang tagabayan ay naniwala talaga at natakot, tiyak na aming buksan sa kanilang mga biyaya mula sa langit at lupa. Subalit pinabulaanan nila, kaya't hinablot namin sila sa dati nilang mga tinatamasa. Kaya dyan sa sinabi ng Allah mga kapatid, huwag talaga nating gayahin ang mga pabaya sa pagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba lang nila mabigkas-bigkas ang alhamdulillah, subhanallah. Huwag natin silang gayahin. Kasi nga, hahablutin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam naman natin, ang ating minamay-ari dito sa mundo, lilipas lahat yan. At si Allah subhanahu wa ta'ala lang mananatili. Tapos sila, nangabulag sila. Kaya sa paglalakbay, tayo sa paglalakbay mga kapatid, ayun ang isipin natin. Ito, biyaya ng Allah. Ito, dapat gamitin natin sa tama. Ito, dapat papasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang pag-iisip. Hindi natin pagbulaan, wag nating pagsinungalingan ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo, salamat sa kumpanya ko dahil sa aking hirap, pinapasahod talaga ko ng malaki ng aking company. Hindi man lang nabanggit pasalamat sa Diyos. Okay lang yan, sabihin mo, salamat kay Allah at pagkatapos sa company ko, yun, mas okay yun. Kasi nabanggit mo una si Allah at pagkatapos. Huwag mo ipagsabay, sabi mo, salamat kay Allah at sa aking company. Mali po yan. Dapat talaga, iunahin mo si Allah at lagyan mo pagkatapos. Kasi nga lahat ng mga means nila, ay nanggaling naman lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kanya naman itinakda lahat yan, di ba? Kaya dapat pasalamatan talaga natin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga kapatid, sa mga ganito, tandaan nyo, meron ngang utos sa atin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, kahit sa suratul Jum'ah, sabi niya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, at kapag natapos na ang pagdarasal, kung gayon ay humayo kayo sa kalupaan at hanapin ang biyaya ng Allah at alalahanin ninyo si Allah nang madalas, baka sakali kayo'y magtatagumpay. Allah, tingnan nyo mga kapatid, sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, tinuruan talaga tayo na humayo kayo sa kalupaan pagkatapos ng sala. Maghanap kayo ng biyaya ng Allah. Ibig sabihin, magtrabaho tayo, magsipag tayo, magpapawis po tayo. Yun ang natin. Lang talaga, utos din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa paglalakbay natin, yun, kumikita tayo, meron tayong source of living, Allahu Akbar. Pero wag yung kalimutan alalahanin si Allah ng madalas. Baka sakali kayo'y magtatagumpay. Ito binigbigyan pa nga ng Allah subhanahu wa ta'ala ng baka sakali. Kasi iba kasi nahibang sa makamundong bagay. Kumikita, laki ng kita. Hindi na inakalala si Allah. Nakakalimot na. Kasi kumpiyansa siya masyado. Na mahal siya ng Diyos. Malapit siya sa Diyos. Subhanallah. Sino nagsabi sa'yo malapit ka sa Diyos? Kung ganun ang iyong pinanggagawa.
sobra kang kumpiyansa, alam naman natin si Satanas nakabang lang sa atin. Lulukuhin ka lang. Kaya sa paglalakbay mga kapatid, kung yun ang source of income mo, paglalakbay, Allahu Akbar, basta wag mo lang kalimutan na magpasalamat talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, sa mga Quraysh, tingnan nyo mga Quraysh, mabasa natin sa Suratul Quraysh, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, li'ila fi Quraysh, ilafihim rihlata syita'i wa sayf, falyabudu rabb hadal bait. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, para sa nakagawian ng Quraysh, sa kanilang nakagawiang paglalakbay sa taglamig at tag-init. Kaya dapat nilang sambahin ang Panginoon ng tahanang ito. Tingnan nyo, subhanallah. Mga Quraysh, sa paglalakbay nila, sa taglamig at sa tag-init. Kasi pupunta yan sila sa Yemen, pupunta yan sila sa Sham. Kung sample, kung sobrang lamig, doon sila pumunta sa mainit na lugar. Example, taglamig doon sa Yemen, doon sila pupunta sa Sham. O kung sobrang lamig naman sa Sham, pupunta naman sila sa Yemen. Ganun ang ginagawa. Kaya binanggit to ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, falyabuduha rabb hadal bait. Dapat sambahin nyo ang Panginoon ng bahay na ito. Ibig sabihin na sa Makkah, Allahu Akbar. Kaya, ganun na ganun mga kapatid. Ganun na ganun ang ating pag-iisip. Kung sample lang, pupunta tayo, sample maglakbay tayo, pupunta tayo Makkah, mag-umrah tayo, dapat makasamba talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sambahin natin. Kaya lagi nating binaano natin ating mga sarili na ang pakinabang talaga, ang tunay na pakay ng pakinabang ng paglalakbay para masamba si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya yun, isa sa mga, katulad din sa kay Musa alayhis salam, di ba? Sa mababasa nyo sa kay Musa, sa Suratul Kahf, naglakbay din siya. Kaya, katulad dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, at nang sinabi ni Musa sa kanyang tagasilbi, hindi ako titigil hanggat sa makarating ako sa tagpuan ng dalawang dagat. O kaya magpapatuloy pa ako ng mahabang panahon. Kaya't nang umabot silang dalawa sa tagpuan ng pagitan ng dalawang ito, ay kanilang nalimutan ang isda. At kaya kinuha ito landas patungo sa dagat at nagpadulas. Kaya tingnan nyo mga kapatid, si Musa alayhis salam sa kwento dito, na pinagalitan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi nga inangkin niya na siya ang pinakamaalam sa buong bansa, sa buong mundo siyang pinakamaalam. Kaya inutusan siya ng Allah, umalis ka, punta ka doon. Tignan nyo, ganun pala mga kapatid. Sa paglalakbay, mayroon ka talagang matutunan sa buhay. Matutunan natin kaalaman, matutunan natin karunungan. Iba kasing kaalaman at karunungan. Kasi ang karunungan, eksperyensyado ka na, may kaalaman pa, subhanallah. Ang ganito, ang kaalaman, wala pa yung minsan yan mga experience. Kaya ang karunungan yun, marunong ka na talaga maglagay ng kaalaman sa tamang lugar at tamang panahon. Ano ka na talaga, veterans ka na talaga. Kaya yun, isa sa mga paglalakbay, yan ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa para magkaroon siya ng karunungan. Magkaroon siya ng, kasi may kaalaman na siya pero hindi niya pa marunong gumamit sa buhay talaga. Kaya yun yung ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Musa sa kwento dito. At ang kwento na yun medyo mahaba, nabasa nyo na yan sa Suratul Kahf. Hanggang sa isa sobrang gutom niya, tingnan nyo, sa paglalakbay pala, makaranas ka talaga ng gutom. Ang kanilang isda, dala nila tuyong isda yun. Pero dahil sa mirakulo, tumalon. Naging buhay. Tumalon sa kanilang lalagyan. At nagpadulas-dulas hanggang nakaabot doon sa dagat. Subhanallah. Mga kwento na yun, naka-amaze talaga kapatid. Na mayroon palang ganyong mga pangyayari. Kunin lang natin leksyon doon, nagutom sila. Nagutom. Sa paglalakbay, dapat may dala ka talagang baon. May dala kang pera. At saka magtiis ka. Kasi nga, ang paglalakbay ay nakakapagod. Kaya mayroong dua talaga dyan. Magdudua ka na
sa paglalakbay para hindi ka mapagod masyado. Kaya yun, isa sa mga pinakamagandang ano yan. At sa paglalakbay mga kapatid, dapat mayroon ka talagang tinatawag na kapamaraanan. Ibig sabihin, may kaalaman ka sa pupuntahan mong lugar. Hindi mo kailangan magano, iba kasi subhanallah, sobrang adventurous. Nag-a-adventure, hindi nila alam ang kanilang napupuntahan. Kaya nadidisgrasya po sila. Ang example, pupunta siya sa bundok, alam naman nila ang bundok, may mga eksperto na naglalagay ng guide. Ito lang pupuntahan mo. Ang iba ayaw Gusto nila adventure lang, adventure. Hanggang tuloy sila napunta sa disgrasya, na peligro ang kanilang buhay, audubillah. Kaya delikado talaga kapatid. Kaya tingnan nyo si Dulkarnain sa kwento dito, binigyan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sababa, ibig sabihin kapamaraanan sa paglalakbay. Alam na alam niya anong pupuntahan niya. Kaya subhanallah, katulad sa sinabi ng Allah, nagtatanong sila sa iyo hinggil kay Dulkarnain. Sabihin mo, isaysay ko sa inyo ang ilan bilang paalala, katotohanan, aming pinakaya para sa kanya ang nasa kalupain. At pinagkalooban namin siya ng kapamaraanan sa paglalakbay. Siyempre, subhanallah, dati kasi paglalakbay, hirap talaga. Pupunta kay sa taglamig. Anong susuotin mo, anong gagawin mo, anong makakain mo, di ba? Kung sample na pupunta ka, ngayon high-tech na tayo May eroplano, may mga barko. Kahit high-tech pa. Kailangan alam na alam mo pa rin ang iyong pupuntahan. Kaya yun, isa sa mga mga pakinabang mga kapatid, dapat meron ka ng kaalaman sa lugar na iyong pupuntahan. At isa sa mga magandang leksyon din makukuha natin sa kwento ni Dulkarnain, meron siyang nakita kung saan napapamangha talaga siya. Katulad ng nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Kahf 86, sabi niya, sa 18 verse 86, hanggang nang umabot siya sa nilulubugan ng araw at kanyang nakita ang araw na tila lumulubog sa bukal na merong maitim na putik. Subhanallah. Tingnan nyo, ganon sila pagsasalita dati, na lumulubog ang araw sa tela na bukal na merong maitim na putik. Kasi nga, siyempre naman titignan niya, yun ang nakita niya, yun ang natanaw niya. Sa dagat, sa karagatan niya, sa dalampasigan yun. Nakita niya medyo parang nangingitim na putik na ang kanyang natatanaw. Ganun po tayo, dapat mag-isip talagang tao mga kapatid. Dapat lumawak ang kanyang ang pag-iisip, ang kanyang kaisipan sa mga bagay-bagay sa realidad ng buhay. Hindi napaka-close mo lang, saradong utak mo. Ba't mag-isip-isip ka? Sa mga totoong buhay. Kaya encouragement sa lahat, sa mga lagi lang sa pamamahay nila, o kaya nagkukulong sa kwarto, lumabas ka. Para makita mo rin ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ganun nangyari kay Dulkarnain. Nakita niya ang araw lumulubog doon sa maitim na putik. Ibig sabihin, nakita niya sa kanyang pananaw, kanyang paningin. Allahu Akbar. Kaya yun ang isa sa mga tapos meron siya nakita doon na mga tao, sabi nila, Dulkarnain, naghumingi sa kanya ng payo anong gagawin. Tapos meron naman, nakita naman si Dulkarnain na sa sikatan ng araw. Meron siya nakita na mga tao doon na walang bubong ang kanilang pamamahay. Subhanallah. Wonders of the world yan mga kapatid. May mga tao raw na walang bubong kanilang pamamahay. Subhanallah. Tapos meron naman siyang napuntahan sa dalawang bundok na mga tao doon, hindi nila naunawaan ang kanilang mga pananalita. Subhanallah. Siyempre, common yan sa atin kasi lagi tayo sa ibang mga lugar.
May mga tao doon hindi natin maunawaan. Bagkus tayo hindi rin nila mauunawaan. Ay, iba-ibang mga lengguwahe. Kaya yun ang mga kasi alam naman natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, yun ang purpose ng Allah. Katulad sa sinabi ng Allah dito, sabi niya, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sinabi ng Allah, o sang katotohanan, nilikha namin kayo mula sa lalaki at babae at ginawa namin kayong mga nasyon at mga tribo upang kayo'y magkakakilanlan. Yun pala. Para makilala mo yan sila. At makilala ka rin na ikaw ay Pinoy. Na pango ang ilong. Sila matatangkad. Sila nagsasalita ng banyaga. Allahu Akbar. Pero katotohanan ang pinakamarangal sa inyo sa piling ni Allah ay ang pinakamatakutin sa inyo katiyakan ng Allah ay maalam na nakakabatid. Yun ang talaga mga kapatid. Sa paglalakbay, ang doon, huwag kang magmaliit ng kapwa. Pupunta ka sa ibang bansa, sabi mo, ganito. Huwag kang mag-comment ng ganun. Pinapakita ng Allah ang kultura at pag-uugali at mga anyo ng mga tao para sa iyo. Para ang dahilan doon para magkakakilanlan po tayo sa bawat isa. Hindi magyabang, hindi magmalaki, huwag imaliitin mo kapwa mo. Kasi nga, bawal na bawal po yan. Inshallah mga kapatid, sana meron kayong napulutang aral sa pakinabang ng paglalakbay. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.